ang ating finals, game number 1 ng ating best of 5 series. Blue side dito ang EVOS Legends, Onyx Indonesia naman sa ating red side. Drian para sa kanyang Selena, Rasi naman sa PNK, Anti-Mage sa kanyang Thams, Sasa sa Angela, and Santiago para sa kanyang Kimi. Ito naman sa ating blue side, yung EVOS Legends. One ang gagamit ng YSS. We have Rek on his Esmeralda. Rexy para sa Forza. Bajan on the Exborg. And Zace ang gagamit ng Baksha. Baksha. Oo, naku, mukhang ito na yung galaw ng Onyx Indonesia. Mukhang gustong kuhanin yung blue buff. Pero si Rexy talagang uma-advance na siya, bes, no? Talagang ayaw niyang ipakuha kasi alam nila na pwedeng mag-up dito ang isang YSS, and yun naman yung magiging puntirya nila eh. YSS lang. Pag nawala yung ISS, wala na silang magiging problema kailangan dito. pigilan. Low on life, mga kaibigan. Here comes another one. First blood makukuha dito ng Onyx Indonesia. Patay agad, nakita mo naman yung yung number 1 ng Selena, talagang hindi nagbibiro. So wag mong ibibigay yung comfort pick ng both teams kasi medyo, syempre lalamang yung Onyx Indonesia pag nakuha nila yung lagi nilang ginagamit. And EVOS Legends rin naman, nakuha rin naman nila yun eh. Kaso ang problema, hindi pa siya ganun magiging effective sa early stage of the game kasi kailangan pa nilang magkaroon pa ng item, especially si Juan dito. Talaga, actually for EVOS Legends, kaya nagiging effective sa kanila yung kanilang YSS kasi sobrang bilis nila umikot. So yung ginagawa dito ng ginagawa ng Onyx Indonesia dito, talagang kinokontra nila agad. Rather sila yung nagiging aggressive dito against EVOS Legends. You can see actually the PNK zoning out the players dito ng EVOS Legends. At samahan mo pa, double vision pala for Onyx Indonesia. Napakaganda. Meron pa silang PNK, tapos meron silang Abyssal Traps. Oo, talagang malinaw ang mata niyang mga yan, bes. And nakikita mo yung formation nila, triangle eh, no? Meron sa gitna, meron sa kabilang gilid, meron din sa gilid. So talagang wala kang tatakasan kung sakasakali mong mabigyan ka at mahirapan ka dun sa sitwasyon na yun. Pero Abyssal Laro binigay dito ni Drian. Mukhang labanan lang to ng support eh. Farm. Ganun din naman siya ganun din naman si Juan. So medyo malamig pa ang simoy ng hangin dito sa ating laro. Kaya kinagandahan ng dalawang pang zone at na players dito for Onyx Indonesia. May damage na sila, PNK at Selena. So hindi kailangan masyadong sumama dito ni Kimi pagdating sa team fight. Rather, ang pinakagagawin lang niya is to secure this jungles actually for the team. At kita niyo naman dito yung Abyssal Traps na binabato ng Onyx Indonesia. Talagang nakabaon dun sa may buff side. Para hindi na agad umano yun sa YSS. Tsaka pwede na makita pag nagli-lead the Wanderer. Tapos kapag camera nakadepensa sa isang side or kung pupunta man sa orange buff ng kanilang team, which is the Raptor Machete. Pero sa bottom lane side, ayun na bakbaka ng dalawa. Oo, nakikipaglaban pa nga, pero medyo masakit rin naman yung damage ko. Tark Inferno, naibigay dito, pero Flame Shot hindi tumama. Ayun, nakapatay pa nga si Tams doon ng dalawang players dito ng EVOS Legends. And 1-1 pa lang naman yung score. Medyo nagkaroon lang sila talaga ng error ng bahagya lang doon. Pero hindi mo naman masasabing big error yung laban nila sa early stage. Sobra mga kaibigan. Pero revitalize ginamit ni Baksha or Zace. Mamamatay sa kamay dito ng Onyx Indonesia bago pa mangyari yun, nawala na yung turtle. Bago pa mag-turtle, nawala na yung tanker dito ng EVOS Legends. So yun yung crucial for the team. So tinan natin mga kaibigan kung sino makakuha ng buff. Ayun. Tinamaan din kasi Abyssal Arrow. So possible pa din sana maagaw ni Drian yung orange buff dito ng EVOS Legends. Tama ka naman dyan. And kung mapapansin, katulad sinabi mo kanina, yung positioning nung traps dun sa mid lane, parang masasabi mo na nakuha mo na or nabasag mo na yung mid lane sa ganung vision. 'Di ba? Kasi yun yung pinaka-importante. Speaking of it, mukhang natatamaan pa nga ata. Muntikan pa. Kung tumama yun, talagang yapi yun, base. Isipin mo, Abyssal Arrow, tas rocket. Saktong-sakto. Tsaka kitang-kita nga pala mga Besiwap, since meron mga traps doon, may kita nila kung sa pupwesto yung Far Safe Ever, pero turtle nakakuha na ng Onyx Indonesia ngayon sa ating laro. Although for EVOS Legends, possible magbigay sila dito ng trade with the turret push. So kita natin ngayon, for Onyx Indonesia naman, napakalalim ng pwestuhan nila dito against the EVOS Legends. Sinisilip nila at sinisipat kung saan manggagaling yung mga kalaban nila team. Here comes Zace with the throwing in the deep, pero walang follow-up damage for the team. Pero meron pa dito sa bottom lane, mga kaibigan, Rek follow up naman doon ang kailangan niya, pero umi-sticker pa. Actually, ganyan talaga yung galaw ni Rek dito no? Talagang siya yung nagbibigay ng lakas ng loob for the Team EVOS Legends. Pero tinamaan na Abyssal Laro si Bajan. And yung top lane, medyo nabasag agad nila ng maigi yun. Kasi nga, namamaximize sila base -1 sa linyahan. -1 talaga. Kasi Angela din kasi hindi if ever, hindi na makapag-teamfight yung Onyx Indonesia kasi kailangan nila si Angela pagdating sa clash. So napakaganda ang ginagawa dito ng EVOS Legends. Alam nila na sa top lane dumidepende si Angela. So yung top lane, yung binubuli nila para hindi na magkaroon ng opportunity. At ang ginagawa nila, meron natitira lagi sa middle lane para maklear yung minion wave at hindi makapag-push dito yung Kimi ng Onyx Indonesia. Pero kung titingnan mo, kung push at push lang, bes, malakas yung porsyento ng Onyx Indonesia dito na makakuha ng push dahil nasa kanila si Kimi. Though naka-magic siya, pero yung damage percent nandun pa rin. Pero nakuha pa nga.
Saktong-sakto mga besiwap. Nakita at tinago. Dapat mas maganda sana kung tinago na lang sa Tinago. bush, knowing na alam nila dito na ready din for a contest yung Auric Indonesia. Pero anyways mga kaibigan, it's gonna be 1-3 for the score. Almost 6 minutes. Ito game time lamang dito. Auric Indonesia in terms of gold. We have the necklace of the Reds agad. Para kay Sasa. Uy, sorry ka pala kay Christina Cassandra. Kasi yan. Oh, yun o. Shoutout sa'yo pero yung top lane natin mga kaibigan. Here comes Ace. Talagang ikot lang dun sa taas pero sinozone niya na si Rasi pero si Sasa dito medyo negative yan. Si Juan nakarekta rin dito pero sasaniba na pero hindi na nakakuha, hindi na nakasanib dun dahil namatay na yung isang Angela dun sa top lane pero here comes Evo's Legends. Papunta na rin naman and pabackup na sa tropa. Pero ang mahirap, Onyx Indonesia, kinukuha na yung another objective. Actually, for EVOS Legends, nakita nila na parang tinry nila i-calculate yung oras na mapupunta sila doon. So, if ever na i-contest nila, hindi na sila makakaabot. So, ang trade na lang talaga nila doon is this second tier turret sa may top lane. For EVOS Legends, though, kailangan lang masira nila dito yung middle lane kasi so far for Onyx Indonesia, nagiging maganda. May wards na sila, nasira po pa yung middle lane. So, mas magiging malalim dito yung tanim ng traps ng PNK, even the traps of Selena. So, kailangan mabuka pa nila, kumbaga, yung depensa naman dito ng Onyx Indonesia para hindi sila makapag-agre sa ating laro. Tinamaan pa ng Abyssal Arrow, kinatngat ng tutang pikit pero dalawang player lang yan ng Onyx Indonesia and Last Insanity para kay Drian na mamamatay nga ba, hindi na nga lang din pero yun naaapo yan pero Bajan will go down. Zaze dito mukhang running out of life na rin, anti-mage naman to the backup dun sa bandang gilid pero tingin mo yung aso saan pupunta, saan mangangagat pero Rek wala nang mana, mukhang ika-cancel pa ika-cancel base. Oo, talaga mga besiwap, yun din yung diferensya. Actually, for Onyx Indonesia, napakaganda pala dito ng PNK. Samahan mo ng Kimi kasi napakahirap pasukin kasi pwedeng ipang-zone out dito or ang front pang-protect ng PNK. Pero mga kaibigan, kita natin dito, hindi na nakatakas pa. Nag-proc ang passive doon with that stun for Rasi. Kaya nakapag-secure ng kill doon si Sans Jago ng Onyx Indonesia. We have 3-6 for the score. Top farmer para sa ating laro is the Kimi with that 6.2k gold. Dalawa na agad yung nakakontra sa kanila. We have the Tams on the Deadly Blade. More on AOE. Same goes with this Angela on the Necklace of Torrance. For EVOS Legends though, ito yung sinasabi natin, medyo naiiwan yung side lanes nila kaya nahihirapan sila. Yes, nakasira sila ng dalawang torres sa top lane pero umaabante na yung Onyx Indonesia kasi meron ng damage si Santiago. Tama ka dyan. And speaking of damage, todo na yung kaya niyang ibigay. May physical, may magical. So talaga namang hybrid yung build niya dito for the Kimi niya. So kung mapapansin natin dito sa pwestuhan ngayon, sa minion waves, lamang dito yung Onyx Indonesia. Ang kailangan lang naman kasi nilang patayin is si Juan. And ang kailangan patayin ng EVOS Legends dito para di sila mahirapan, yung Angela. Pero kasi pag umakyat sila doon, mas makakakuha ng objectives dito yung Onyx Indonesia. Kaya hindi alam ng EVOS Legends kung saan sila pupwesto. Tsaka yung vision kasi base. Isa rin yung vision na yun, kaya ng papanggulo. Nasira mo na yung middle lane, tapos marami ka pa pwede itanim against the EVOS Legends. So, Onyx Indonesia securing this turtle against EVOS Legends, mga kaibigan. Patagal ang ating laro, lumalaki ang kalamangan ng Onyx Indonesia. For EVOS Legends, medyo na-isolate sila sa mga certain parts of this mapa. Pero good thing, they have the YSS. Pwede mag-map vision dito ang EVOS Legends, pero another Abyssal Arrow, kamuntik na tamaan doon. Have one on that second skill, napakasakit lang naman. And here comes the ultimate coming from this YSS, mga kaibigan. Pero sa top lane side natin, Last Insanity para kay Bajan. Flicker out naman para kay Rasi onto that PNK at dire-diretso ang ating laban. Santiago with that bola-bola, mga kaibigan. Revitalize ginamit na. Pero hindi sa may top lane side. Patay lang din naman si Juan. Nagkapatayin mga besi Juan. Pero ako on the roll for Onyx Indonesia against EVOS Legends. Dire-diretso na talaga yung ginagawa dito ng Onyx Indonesia. Makalamang lang sila ng isang beses at pag nakita silang tamang opportunity, ikukuhanin ng Leon. And especially ngayon, dire-diretso yung kalamangan at lumalaki ng lumalaki. Anti-mage, nahihirapan din naman kay Rek. And Rek rin naman, nahihirapan sa kanya. So medyo balance yung nangyayari. Pero yung top lane natin, grabe na rin si Santiago. Iba yung paghawak nila sa Kimi. O tiga mo naman, wala na to silang inaatrasan kasi alam niya, or tiwala siya dito sa isang Angela. Kahit malayo man si Angela, ang gagawin lang naman yan, i-clear lang yung mga minions, diba? Tapos pag may negative, slow. Tapos pag may negative sa kakampi niya, pupunta or papasok lang siya dito. And orasan na ni Santiago lahat ng pagkakataon na buff dito. Kitang-kita na nila mga besiop. So, kita natin ngayon for EVOS Legends, hindi na masyadong nagiging effective for them yung pinakagusto nilang gawin on the side lane. So, si Esmeralda, yung lane niyang inaalagaan dito, konti na lang din masisira na. So, medyo nasa delikadong sitwasyon. Si Juan dito sa bottom lane side, trabahan ng araw, hindi, nakapag-dash away. So, immune siya sa crowd control, mga besiop. Wala na Firaga armor si Bajan on this export. And that is it, lumiliit ang mapa. We have the feathered airstrike for a dash away for Santiago onto his Kimi.
Wala, hirap na sila, bes. Sa ngayon, sa pagkakataon na yung isip, tingnan mo naman, halos lahat ng objectives, tingnan mo yung mapa, lahat merong laman. Yan, isa. Oo. Tapos dalawa, di ba? Ano Yung ba to? vision. Oo, talagang kahit saan ka pumunta, malalaman nila. Kaya doon palang lugi natin ng Bagya. Mukhang may naglalaban doon sa taas, si Anti-Mage, saka si Rek. Hindi pa rin titigil. Si Juan nakatambay lang doon sa bandang gilid if Si ever. Ultimate Na kasi lumalan. naka-deadly blade na eh. Ayun Kaya din. nahihirapan yung Esmeralda. Tingnan mo yung item. Pakita mo yung item. Ay, Kanino, oo. deadly blade. Actually, tatlo na yung nakapangontra dito sa lifesteal or spellbomb. Imagine kung paano mag-aano dito yung Evo's Legends. Regardless kung forward sila ng forward, mga kontra, magiging same pa rin yung damage. Actually, 50% magiging effective dito yung damage ng Onyx Indonesia because of sa items na banggit natin. So, for Rect, hindi na siya makapag-zone out. Hindi nga na madali yung players dito ng Onyx Indonesia kasi siya mismo, yung kapantay niya, nakakontra na siya. Oo, pero hindi mo siya makikitang nagpapadarag, bes, no? Yung parang lalaban ako, sige, nasa iyo yung pangontra. Pero lalaban pa din ako para makita niya na kahit na-build ko na yung tamang pangontra sa'yo, dapat katakutan mo pa rin ako. Pero tingnan natin dito si Santiago, kinagat na nanib na, pero last insanity na ibigay niya. One, papasok sa loob, mananaga, at nilabas ang kanyang samurai. Pero dito si Santiago, dire-diretso Walang yung damage. makalapit. Hindi mo patay, ubus talaga, sir. Double Flicker out, kill. mga besi. Wala talaga makalapit dito kay Santiago. Sama pa ng Angela na sakay sa kanya. Pero yun, konti na mga kaibigan, hindi nakapangsunog na emblem si paring Rex natin doon. Pero sa top lane side, Rex is down by the hands of this anti-mage of Onyx Indonesia. 5 dramatic score, 12 minutes into game time. We have the Lord enhanced here. Para sa side ng Onyx Indonesia, masesecure pa yung buff dito ng YSS ng Evo's Legends. Mabilis to, bes, tapos wala pa siyang buff. 10 patay pa, yung tatlo. So paano nga naman ba makaka-contest dito kung halos lahat ng kanto, meron silang CCTV. Kitang-kita yung galaw ng Evo's Legends dito sa game number 1. Oo, kita talaga. Eleven Men, people iba pero- talaga. Kahit tapos nililitan pa lalo ng Onyx Indonesia yung ano nila. Kasi parang naglalagay sila ng sarili nilang tore. Na Yun, pwedeng isa pa maging yun. parang magiging information na dito against Evo's Legends. So mga beso, tingnan natin kung paano ko kontra ito ng Evo's Legends. We have the Lord dito sa top lane side. Dadaan para sa Onyx Indonesia. Pwede matapos nila to. Pag nagkamali na Totoo. pasok, kahit yung X-Borg lang Oo. ng Evo's Legends. Wag lang magkakamali na mabigay agad yung Feather Airstrike ng ganung kaaga. Kasi pag sobrang aga, tas na pwedeng maging sagabal sa... Uy, tingnan mo naman yung damage niya. Tatlong Sakit. bars yung lalagas. Pagka naman talaga tinamaan ka ng malupit dyan, kakalimutan. Pero medyo malayo yung tropa ng Onyx ngayon, Kasi nandun, kumukuha pa ng buff, Pero abisa laro, hindi na rin magpo-connect dito. Si Zayce nakabantay dun sa bush. So, inaantay niya na si Drea na pumunta, Pero medyo masakit na nga rin. Ultimatum na ibigay dito ng dalawang player. And na-secure nila yung mga balak nila dito. Pero yung mid lane, nabasag na din. So, at least Oo. nakakuha sila objective. Lumiliit yung mapa mga beso, pero kita natin kayo this time around. Meron na, here comes the last insight mga kaibigan, pero merong immortality dito si Bajan. We have Santiago on the free hit sa may top lane side. Konting-konti na lang masisira na yung revitalize lang. The Zays, pinasok na dito ng Onyx Indonesia. One is low on live. Anti-mage na to, tataka si Rex sa may batalikod. Flick in para sa kanya. Eto na si Rex with that Esmeralda ni Kimi at hindi malapitan. Napakadaming suporta. Meron ka lang Chicho Dog. Meron Kaya talagang yung damage na hindi na rebiro, tiga mo, 2 tira lang na ibigay dito ni Santiago and talagang nasaktan siya doon sa damage na yun. Pero si Juan kailangan niya pang lumapit para magkaroon ng damage or yung critical damage sa kailangan niya. Pero si Santiago kahit malayo, malapit, andun na yung damage pero nakuhanan pa. Nakakuhanan, natapos na bigyan pa ng damage. Talaga Grabe, dito. free hit mga beso. Feeling ko for Evo's Legends sa pinaka nila dito. Kailangan Grabe. insane for Bajan, may iiwan dyan. Ay, Hinawa Chicho Dog, na stun. Mga beso, at sa Santiago rin sa may gilid at free hit lang naman. Here comes it, Ultimate. the ultimate of YSS. Tinamaan na Arrow, Rexy, low on life. Uuwi, Alis. mga kaibigan. Disengage. Kahit nasa base sila, alam nila kasi yung sakit na And hindi na nila maramdaman yung kunat nung isa sa mga players. Yes, yung katulad na sinabi mo, Bes, mabangga lang talaga ni Zayce. Etong si Santiago, and ma-full blast nila or ma-damage nila to na matindi. Mawawala na ng damager Kasi sa kanya lang naman nanggagaling Ang nagiging maganda lang for Onyx Indonesia kasi na babackupan siya nung PNK and napakalaking bagay nung PNK sa larong to. Sobrang laking bagay. Kasi Dog Tapos automatic yung magiging damage dito ng Evo's Legends. May tendency na mag-change target kasi pwede mawala sa vision ng mapa yung Ako po, Kimi. ito na. Tapos Si malilipat doon sa Pero si Rasi, mga beso, di alam dito ni Zace na nandun yung mga tropa ng Onyx Indonesia. So nakikipaglaban na naman. We have the Falling Storm, mga kaibigan. Saktong-sakto ang Feathered Airstrike doon ni paring Rexy natin. So ito yung sinasabi natin na defensive prowess ng Onyx Indonesia. Nabawasan na ng Evo's Legends. Pero masakit talaga. Masakit din yung damage ng Kimi. Kumbaga,
siguro for the Onyx, patayin nila si Rexy. And for the Evil's Legends, patayin nila dito yung Kimi. Pero si Anti-Mage lalaban ata sa 4 na players. O 5 na! Pumasok na si paring Angela dito. Pero tingnan natin kung mabibigyan nga pa siya. Tatakbo yung tropa dito kasi medyo nasasaktan na sila. Esmeralda pumasok lang dito sa bangilid. Pero Anti-Mage, gigil na gigil mga kaibigan. At hindi pa yung tapos. Here comes Onyx Indonesia. Natanggalan ng immortality yung isa. Si Zaze dito talagang bibigyan pa din. And for that, napatay mga kaibigan. One, kinalabas ang kanyang spada. Flicker Pero out. wipe out. Wipe out. Ganun Wipe lang. out mga kaibigan for that game. Although walang minion wave dito yung walang minion wave dito yung Onyx Indonesia against Evil's Legends. I guess for Onyx Indonesia, pwedeng sumira muna sila. Pero that time natin Diretso, mga kaibigan, we have 18 seconds or 17 seconds. Una mabubuhay si Forza. We have the Angela here. Pwedeng i-regenerate ang buhay dito ng mga players ng Onyx Indonesia. And that is it. Hindi na antayin pa. Wala na intro. That is it. Game number 1 goes to Onyx